May mga batang maagang namulat sa hirap ng buhay, habang ang iba ay abala sa pag-aaral at paglalaro. May mga batang napilitang mangarap ng mas maaga, dahil ang bawat araw na lumilipas ay laban sa gutom. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang pag-alis sa iyong tahanan, kundi ang iwan ang pamilyang mahal mo para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ito ang liham ni Carmen. Dear Malabon TV, ako po si Carmen, 43 years old, at kasalukuyang naninirahan sa Malabon. Taong 2000 nang lisanin ko ang aming maliit na isla sa Samar. 17 taong gulang pa lamang ako noon. Lumuwas ako hindi dahil gusto kong magtrabaho, hindi rin dahil gusto kong maranasan ang buhay sa Maynila, kundi dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Ang tatay ko ay isang mangingisda, at ang nanay ko naman ay paminsan-minsang naglalabada kapag may nagpapalabas sa kabilang baryo. Nak, kasya pa ba ang bigas? Opo, ma. Dinagdagan ko na lang ng tubig para kasya sa ating lahat. O sige, hintayin na lang muna natin ang tatay nyo para sabay-sabay tayong kumain. Ma, si Tita Arlene nga pala, bala ko isama bukas sa pagtitinda ng daing sa baryo. Puwisit na dagat yan. Maghapon ako nakapagod, wala man lang nahuli. Baka bukas mas maganda na yung panahon. Bukas? Bukas na naman? Araw-araw na lang bukas. Mga malas kasi kayo. Kayong pahirap sa buhay ko. Tama na, Eduardo. Narinig ka ng mga bata. Eh ano naman? Totoo naman, di ba? Kung hindi dahil sa dami nyo, hindi ako mamamatay kakakayod. Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may api sa mundo. Kapalaran kung hanapin, di matagpuan. At kung minsa'y lumalapit lang di mo alam. Bata pa lang ako, halos gabi-gabi ko nang naririnig sina mama at papa na nag-aaway. Bilang panganay sa aming 7 magkakapatid, maaga akong natutong dumiskarte. Kahit bata pa lang ako, nagtinda na ako ng daing sa baryo. Nagbubuhat ng mga bagahe sa turista ang dumadalaw sa aming isla at kung ano-ano pa. Pero dumating ang panahong wala na akong ibang pagpipilian kundi iwan ang aming isla sa Samar at makipagsapalaran sa Maynila. Carmen, hindi ka na papasok simula bukas. Tay, bakit naman po? Dahil wala na tayong pera. May pambili ng bigas, wala na tayo. Tapos iniisip mo, pag-aaral mo? Tay, nagtitinda po ako ng daing. Hindi ko po papabayaan ng pag-aaral ko. Ilang beses ko ba sasabihin, hindi sapat ang pagtitinda mo. Hindi tayo mabubuhay sa kakarampot na kinikita mo. Eduardo, hayaan mo siya makapagtapos. Pangarap niya yun. Pangarap? Pangarap din ba mabusog ang mga kapatid niya? Ikaw nga, halos hindi ka na kumakain para may subo lang sa mga bata. May nakausap Tita Arlene mo. May trabaho doon sa Maynila. Sumama ka. Pero tay, ayoko pong umalis. May pagpipilian ka ba? Kung mananatili ka dito, isa ka lang din bibig na pakakainin. Eduardo, anak mo yan. Bata pa ang mga anak natin. 17 na yan. Panahon na para tumulong. At isa pa, babae lang naman siya. Sa huli, mag-aasawa lang rin yan. Mas mabuti nang kumita na siya habang may pagkakataon. Anak, patawarin mo ang tatay mo. Hindi niya naman gagawin niya. Hindi ako humihingi ng tawad. Ang hinihingi ko, tulungan yung pamilyang ito.
Aaminin ko, nagalit ako kay tatay sa mga sinabi niya. Nangliit ako sa sarili ko. Pakiramdam ko, unti-unting nawala ng saysay ang mga pangarap ko. Pero kahit labag sa loob ko, tinanggap ko ang desisyong lisanin ang Samar at makipagsapalaran sa Maynila para makatulong sa pamilya. Pero pagdating ko sa Maynila, napagtanto kong ang pag-alis sa Samar ay simula pa lang. May mas mabigat pa palang pagsubok na naghihintay sa akin. Carmen! Ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ganyan magplantsa! Napakasimple lang niyan. Ano bang tinuro sa'yo sa probinsya? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko pa po kasi... Hindi mo pa alam? Ilang buwan ka na rito? Wala ka pa rin natututunan? Mama, ang baho ng uniform ko! Naku, Carmen! Naplantsa ko na po yan, ma'am. Hindi maayos. Wala ka talagang alam. Ulitin mo lahat. Opo, ma'am. Wala ka talagang silbi, no? Ganyan talaga kapag galing probinsya. Pasensya na po. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong maaliw. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran ay di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kayang uyan. Hindi naging maayos ang naging trato sa akin ng una kong amo. May mga pagkakataong sinasaktan niya ako at hindi pinapakain. Pero tiniis ko ang lahat para sa aking pamilya. Lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa probinsya. 3 taon kong tiniis ang ganong buhay. Hanggang sa isang araw, nagpa siya akong umalis. Nakahanap ako ng trabaho sa isang malaking karinderya malapit sa bahay ni na Tita Arlene. At doon, nakilala ko si Francis. Hindi ko alam na ang simpleng pagkikitang yun ang magiging simula ng panibagong yugto ng buhay ko. Boss, ano pong order ninyo? Isang pork barbecue, 2 kanin, saka isang coke. Sige po. Ito na po, boss. Salamat. Miss, Bakit? kanina ka pa yata nakatayo. Opo, okay lang po. Sanay na. Ikaw lang ba ang nag-serve ngayon? Opo, day off po kasi yung isa eh. Kaya pala. Miss, tubig nga! Sir, pasensya na, busy lang. Ate, kulang yung order ko. Ay, sorry, pasensya po. Ito na po. Miss, magkano lahat? 50 lang po yan. Sige. Keep the change. Ay, hindi po pwede, sir. Bawal po kami tumanggap ng tip. Ganun ba? Opo. Sir, sukli niyo po! Salamat po. Balik po kayo. I call you and you call me. It's funny how we get on so easily. We're just friends, aren't we? You've got yours, I've got mine, and friends are all we ever can be. Sa mga sumunod na araw, naging madalas na customer si Francis sa karinderya. Mula sa simpleng magandang umaga at salamat, unti-unting nabuo ang aming pagkakaibigan. Tahimik ka yata. Namimiss ko lang sila, mama. Bakit hindi ka muna umuwi sa inyo? Hindi pwede. Bakit naman? Kapag umuwi akong walang ipon, pakiramdam ko, wala rin akong naipanalong laban dito sa Maynila. Alam mo ba, minsan, naiinggit ako sa mga taong may uuwian kapag napapagod sila. Minsan kasi, nakakapagod din palang maging matatag. Alam mo, hindi mo naman kailangan akuin lahat eh. Sanay na kasi ako mag-isa.
Pero hindi ibig sabihin nun wala nang pwedeng tumulong sa'yo. Natatakot lang akong magtiwala. Kapag nasanay kang may kasama, mahirap kapag nawala. Hindi ko maipapangakong magiging madali ang lahat, Carmen. Pero habang nandito ako, hindi mo na ulit mararanasang mag-isa. Huwag kang matakot, di mo pa alam, nandito lang ako sa iyong tabi. Di kita papabayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Mula no naging magkasintahan kami ni Francis, magkasama naming itinayo ang isang maliit na negosyo. At habang lalo itong lumalago, mas lumalaki rin ang naipapadala ko sa pamilya ko sa Samar. Buo ang paniniwala kong unti-unti ko na silang naaahon sa kahirapan. Ngunit nagkamali ako. Isang tawag ang tuluyang nagbunyag ng katotohanang matagal nang itinatago sa akin. Hello? Hello? Carmen, ikaw na ba yan? Binigay lang sa akin ng tita Arlen mo ang numero mo. Aling Dina? Bakit po kayo napatawag? May nangyari po ba sa amin? Anak, gusto kitang makausap. Huwag ka sanang mabibigla. Kinakabahan po ko. Kamusta po sila, Mama? Nandito si Angelo. Siya na lang ang kakausap sa'yo. Ate. Angelo, bakit umiiyak ka? Nasaan si Mama? Nasa dagat pa po, nangingisda. Bakit? Nasaan si Tatay? Angelo, anong nangyari? Ate, di na po kami pumapasok sa school eh. Ano? Bakit? Sina June at Lisa, namamasada na ng bangka. Sina Joel at Nina, sumasama na lang sa pangingisda. Ako naman, paminsan-minsan na lang ako pumapasok kasi wala na kaming pambaon. Pero buwan-buwan ako nagpapadala ng pera. Saan napupunta yung mga pinapadala ko? Inaubos po ni tatay sa sugal at talo. Kapag natatalo po siya, nagagalit siya. Isinangla niya na rin yung bangka at yung mga lambat natin. Tapos si mama, siya na lang yung gumagawa ng paraan para makakain kami. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Ano eh, ate kasi ayaw sabihin ni mama sa'yo kasi sabi niya baka huminto ka sa trabaho at umuwi ka dito. Pero hindi na po namin kaya, ate. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang bawat sakripisyong inakala kong magliligtas sa pamilya ko, wala palang napuntahan. Dahil sa mga nalaman ko, hindi na ako nagdalawang isip na bumalik sa isla upang harapin ang katotohanang matagal nang itinago sa akin. Carmen, umuwi na muna tayo sa inyo. Hindi. Tatawagan ko muna si Tatay. Oh, bakit? Bakit ka tumawag? Tay, totoo bang hindi na nag-aaral ang mga kapatid ko? Sino naman nagsabi sa'yo? Sinisiraan lang nila ako. Saan napunta lahat ng perang pinadala ko? Ginastos ng pamilya. Ano akala mo? Sapat ang pinapadala mo? Huwag mo akong lokohin. Isinangla mo raw ang bangka at lahat ng lambat. Oo. At ano ngayon? Pera ko yun.
Pagdating dito, ako ang ama sa bahay na to. Hindi, Tay. Pera yon para sa mga pangangailangan dyan at para sa mga kapatid ko. Kung gusto mong magreklamo, umuwi ka. Tingnan natin kung anong maabutan mo rito. Nasaan si tatay? Nasaan si tatay? Anak, 1 linggo na simula nung umalis siya dito. Saan siya pumunta? Di namin alam. Nung nabalitaan niyang pauwi ka, hindi na siya nagpakita. Ma, ano ba talagang nangyari? Patawarin mo ko, anak. Matagal ko rin tong itinago sa'yo. Ano yun, Ma? Matagal lang nalulung sa sugal at alak ang tatay mo. Ang mga perang pinapadala mo, di lahat napupunta sa amin. Kapag naubos ang pera, nangungutang siya. Kapag natatalo, sa amin ibinubuntong ang galit niya. At may isa pa akong ikinikimkim sa'yo. Ano pa? Ano pa, Ma? Matagal na akong may hinala. Pero nitong mga nakarambuan, dun ko lang natiyak. May iba na palang kinakasama ang tatay mo sa kabilang isla. Ayokong malaman mo habang naghihirap ka sa Maynila. Akala ko, kaya ko pang iligtas ang pamilya natin pero nagkamali ako. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. And baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. And when they're closing all their doors and they don't want you anymore, this sounds funny, but I'll say it anyway. Mas mabigat pa pala ang katotohanang naghihintay sa akin pag uwi ko sa aming bahay. Nakakapagod palang isipin na habang ginagawa ko ang lahat para mabuo ang pamilya namin, unti-unti na pala itong winawasak ng sarili kong ama. Hindi man perpekto ang pamilya ko. Hindi ko kailanman inakalang darating ang araw na kami mismo ang tatalikuran niya. Lumipas ang mga taon, nagkaroon na kami ng anak ni Francis. Unti-unti naming naibangon ang pamilya ko. At dinala ko sila rito sa Malabon upang magsimula ng panibagong buhay. Hindi naging madali ang lahat, pero sama-sama naming hinarap ang bawat pagsubok. Anong iniisip mo? Ang dami na rin palang nagbago, no? At ang dami mo ring nalampasan. Anak, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na tayo nakabangon. Huwag niyo pong sabihin yan, Ma. Hindi ko kayo papabayaan. Patawad kung hinayaan kong akuin mo ang mga problemang hindi naman dapat sa'yo. Tapos na po yun. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Ate, di na kami magpapabigat sa'yo. Kami naman yung tutulong. Hindi naman kayo pabigat sa akin. Ano ka ba? Mama, picture tayo! Kompleto na tayo. Say cheese! Cheese! Hanggang ngayon wala pa rin kaming balita kay tatay. Hindi ko alam kung nasaan siya o kung naaalala pa niya ang pamilyang iniwan niya. Pero pinili kong hindi mabuhay sa galit. Pinili kong ituon ang buhay ko sa mga taong nanatili at tunay na nagmahal sa akin. Ngayon masasabi kong payapa na ang puso ko. Hindi dahil naging perpekto ang buhay namin, kundi dahil natutuhan naming bumangon sa bawat pagkadapa. At sa huli, doon ko napatunayan na ang tunay na pamilya
ay hindi lang nabubuo sa iisang apelido, kundi sa mga taong pinipiling magmahal, manatili, at lumaban para sa isa't isa. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad sa paraang inaasahan natin. Minsan kailangan muna nating masaktan, masubok, at mawalan para matagpuan ang buhay na para talaga sa atin. Kung nais nyo rin po ibahagi ang inyong kwento, maaari po kayong mag-direct message sa aming Facebook page na Malabon TV at sisiguraduhin po naming itatago ang inyong pagkakakilanlan. Ako po si Abby Peralta at ito ang MMK, Malabon Munting Kwento. Sa bawat kwento ng buhay, may aral na naghihintay.